Kuwento ni Matiyas. Panahon ng 1982. Lugar ng Quezon. Ang nagpadala ng kwentong ito ay itago na lang natin sa pangalang Noli. At si Matiyas ay ang kanyang tiyuhin na siyang nakaranas ng ibabahagi nating kwento patungkol sa kanyang pagiging gabunan. Magmula pa sa kanyang pagsilang, ito ay hindi niya pa alam noon na matagal na itinago sa kanya ng kanyang inay. Simula nang umanib ang kanyang nanay sa mga rebelde na nagtago sa kabundukan ng Quezon, kung saan nagmula at nabuo si Matiyas bilang isang gabunan. Ang pagiging gabunan ay walang pinagkaiba sa ibang mga aswang. Subalit may kanya-kanya lamang itong abilidad na maaari nilang gamitin sa pangbibiktima, ngunit pwede rin namang gamitin sa kabutihan. Depende na lamang sa kinalakihan ng isang gabunan o kung papaano siyang inaruga ng nagpalaki sa kanya. Wala yung pinagkaiba kung nag-alaga ka ng isang tigre na naging maamo mismo sa iyong harapan sa kadahilanang ikaw ang nagpapakain at nagpakilalang kanyang magulang. Subalit kapag natuklasan niya ang tunay niyang lakas na mayroon siyang kakaibang abilidad na kung saan kaya niyang makipagsabayan sa iba dahil hindi siya pangkaraniwang nilalang. Hanggang sa isang araw, naaalala ko pa noong mga bata pa kami noon. Habang naglalaro kami ni Tio Matiyas, nasa edad 11 anyos na kami noon. Matanda lamang siya sa akin ng buwan at mas nakakatanda ang kanyang nanay kaysa sa aking mga magulang. Napunta kami ni Tio Matiyas sa masukal na damuhan at sa hindi namin inaasahan, may nakita kaming isang lalaki. Nakatayo ito sa di kalayuan. Subalit sipat na sipat namin ang kanyang anyo na para bang kanina pa kaming pinagmamasdan. Nanlilisik ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang kasuotan ay tila ba isa siyang bandido habang may sakbit na baril na nasa kanyang balikat. Kakaiba ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Naninindig ang mga balahibo sa aking braso at para bang kumakapal ang aking anit. Samantalang itong si Tio Matiyas ay patuloy ring tinititigan ng lalaki na para bang pilit niya itong kinikilatis sa pamamagitan ng kanyang mga mata at patuloy niyang paglanghap sa amoy ng lalaking yon. Hindi niyo na may tatanong, itong si Tio Matiyas ay may malakas na pangamoy kahit nangabay lang metro pa ang layo, na wala siyang pinagkaiba sa isang asong malakas ang pangamoy. Gayon din ang kanyang pandinig na kahit siya rin mismo noon ay hindi niya maunawaan ang ganoong uri ng abilidad. Maya-maya pa ay umalis na ang bandido. Napahinto kami noon ni Tio Matiyas sa aming paglalaro. Wika pa nga niya sa akin, "Noli, kilala mo ba ang lalaking yon? Kakaiba ang amoy niya, yung para bang hindi naliligo. At saka ang lansa, ang sakit sa ilong ko, nanunuot yung baho ng amoy niya. Nanlilisik din ang kanyang mga mata at para siyang asong ulol kung makatitig." "Hindi ko rin alam, Tio Matiyas, pero parang ang weirdo niya. May sakbit-sakbit pa siyang baril. Ano kayang pakay niya rito?" Di kalaunan ay tinawag na kami ng kanyang inay. At sa muli nga naming pagbabalik sa tahanan, hindi na iwasan ni Tio Matiyas na magtanong sa kanyang inay patungkol sa bandidong maligid sa kanilang tahanan na para bang nagmamasid lamang yun sa kalagayan ng kanilang buhay. "Inay, may lalaki po roon sa likod bahay. Doon mismo sa may bagyang masukal na damuhan. Kanina pang nakatitig sa amin eh. Pero pinabayaan lang naman namin ni Noli. May dala rin po siyang baril, Nay. Pero kakaibang amoy niya
ang baho. Dahil sa mga sinabing yon ni Tio Matias, para bang namutla ang mukha ng kanyang nanay. Umiwas na lamang ito sa mga sinabi sa kanya ni Tio Matias na para bang walang narinig sa kanyang mga sinabi at nagpatuloy na lamang sa kanyang ginagawa na nagsasalita ng, "Matias, ano ka ba anak? Ang sabi ko sa iyo, huwag kayong magtutungo sa masukal na kagubatan. Mamaya niyan matuklaw pa kayo ng ahas doon. At kung sino man yung lalaking sinasabi mo, hindi ko kilala yon. Huwag niyo na nga lang siyang pansinin. Mamaya niyan kung ano pang mangyari sa inyo doon. Wag na uli kayong babalik sa masukal na damuhang yun ha. Dito lang kayo sa harapan ng bahay maglaro ni Noli." Tugong wika naman ni Matias. "Opo, Inay. Siya nga po pala. Bakit niyo po kami tinawag?" "Anak naman, mag-alas 12 na. Ayan o, nakahain ng pagkain sa may mesa. Eto nga, tinugasan ko pang ibang mga plato. Sige na't maupo na kayo roon ni Noli. Susunod na rin ako dyan sa may mesa." Mag-isa nga palang pinalaki ni Tia Amira si Matias. Magmula nang tumiwalag na ito sa samahan ng mga tulisan upang magbagong buhay para sa kanyang anak. Muli naman siyang tinanggap ng kanyang mga magulang. Kahit na nga ba nagdadalang tao na siya noon kay Matias na hindi na pinakilala ang kanyang itay. Sa kadahilan ng isa umano itong tulisan na nandoon pa rin sa kabundukan. Subalit sa unti-unting pagbibinata ni Matias, dahil na rin sa kanyang pangungulila sa ama, ang kanyang ibang mga katanungan sa kanyang ina ay unti-unting lumalalim, dahilan upang dahan-dahang matuklasan ang lihim sa kanyang tunay na pagkatao. Makalipas ang ilang taon, sa pagtungtong namin ni Tio Matias ng 24 anyos, ipinagtapat na sa kanya ni Tia Amira ang patungkol sa kanyang ama. Subalit wala itong sinabi na isa iyong gabunan, at ang pagkakaalam lang noon ni Tio Matias ay isa itong pinunong rebelde na naninirahan sa kabukiran. Gusto niya man itong makilala, subalit pinipigilan siya ng kanyang ina. Hanggang sa maalala niyang lalaking paali-aligid sa kanilang tahanan noon, na muli niya namang naitanong kay Tia Amira ang patungkol sa lalaking yun. Nay, kakaiba ho kasi ang pakiramdam ko noon nang makita ko yung lalaking bandido. Makalipas ang ilang taon, yung lalaking paali-aligid dito sa ating tahanan, siya ho ba ang aking itay?" Tugong wika pa ni Tia Amira. "Matias, wag mo nang isipin ang iyong itay. Malamang sa ngayon napaslang na rin siya ng mga sundalo dahil na rin sa pagiging bandido niya. At isa pa anak, ako naman ang nagpalaki sa iyo kaya wag mo nang hanapin ang tatay mo. Pabayaan na lang natin siya kung nasa saan man siya ngayon." "Gusto ko lang naman siyang makilala, Nay. Wala naman sigurong masama doon. At itatanong ko lang sa kanya kung bakit niya tayo pinabayaan. Hindi naman siguro tama yung ginawa niya na mag-isa mo akong pinalaki, samantalang siya nagpapasarap lang ng buhay sa bundok dahil sa kanyang pagiging pinuno." At nang dumating na sa puntong hindi na alam ni Tia Amira ang kanyang sasagot, umalis na lamang ito sa harapan ni Matias at saka nagpatuloy sa mga gawain sa bahay upang gawing abala ang kanyang sarili at tumiwas na sa iba pang mga tanong nito. Sambit na wika ko pa noon kay Matias habang nandoon ako sa may haligi ng tahanan na nakikinig sa kanilang pag-uusap. "Matias, itigil mo na siguro yung pagtatanong mo kay Tia Amira. Sinabi naman na sa'yo, di ba? Isang rebelde ang tatay mo. At baka wala na yun ngayon dahil matagal na ang panahon na sinusuyod ng mga kasandaluhan ng kabundukan dito.
At siguradong napas lang na nila yun. Kaya kung hanapin mo pa siya sa bundok, malamang buto na lamang ang dadatnan mo dun. Kaya wag mo nang kulitin si Tia Amira. Total naman hindi mo naman siya nakasama sa paglaki mo. Tama naman, di ba? May punto ka, Noli. Pero iba pa rin na makilala kong tatay ko. Kahit na nga ba hindi ko siya nakasama noon, mayakap ko man lamang siya'y sapat na sa akin. Isang araw ay nagpasama sa akin si Matias na magtatabas umano kami ng mga damo sa likod ng kanilang tahanan. At habang nandudoon na nga kami at abala sa aming pagtatabas, muling nagpakita ang misteryosong lalaki. Sa ilang taong nakalipas, doon ay hindi nagaksaya ng oras ni Matias. Noong unay tinitigan niya ito ng masama. Hanggang sa kalaunan ay dahan-dahan niyang tinahak ang masukal na damuhan patungo sa kinatatayuan ng lalaki na para bang sa kanilang mga mata pa lamang ay nag-uusap na silang dalawa. At nang dahil doon ay dali-dali akong sumunod sa kanya habang hawak-hawak ang aking itak na pangtabas na kung sakali man na may gawin sa amin ng bandido, kagad ko itong tatagpasin ng walang pag-aalinlangan. Sambit na wika pa ni Matias nang makalapit sa harapan ng lalaking yun. Sino ka, Ginoo? At bakit matagal ka nang pabalik-balik dito sa amin? Ano bang kinakailangan mo? Sa mga oras na yon na hindi nagsasalita ang lalaki, may nahon niyang tinitingnan mula ulo hanggang paa si Matias na animoy kinikilatis niya ito. Sabay ngiti sa kanya ng maluwalhati. Muli na lamang yung tinanong ni Matias habang nagwiwika ng, "Ikaw ba ang tatay ko? Bakit hindi ka magsalita? Sagutin mo ang aking katanungan. Ikaw ba ang aking itay?" Muli lamang itong umiti kay Matias at nangakma na itong magsasalita. May dumating na isang lalaki. Kakaiba ang mga nakasuot sa kanyang katawan. Gayon na rin ang kanyang medalyon. Nakitang-kita sa kanyang dibdib hanggang sa magsalita na ito ng, "Kayong dalawa riyan, umalis kayo. Kung ayaw ninyong lapain kayo ng lalaking yan, hindi ninyo siya kilala. Isa siyang aswang na gabunan. Lumayo na kayo sa kanyang harapan at ako nang bahalang pumaslang sa kanya." Ikinagulat naming dalawa ni Tio Matias ang sinabi ng lalaking yun. Kahit na nga ba wala pa kaming ideya sa mga sinabi niya patungkol sa gabunan, naramdaman namin ang kanyang mga tinig patungkol sa kagustuhan niya itong paslangin dahil na rin sa pagiging gabunan. At nang mapalingon na nga kami ni Tio Matias sa lalaking yun, mabilis namang lumikas ang sinasabi niyang gabunan na sa isang idlap ay bigla itong nawala. Lumapit sa amin ang lalaki at nagpakilala sa pangalang Rigor na may malalim na karunungan patungkol sa espiritual at kaalamang pumaslang ng mga aswang bilang isang antingerong hunter na tumutugis ng masasamang nilalang. At isa roon ang lalaking aming nakaharap na matagal nang nagpapakita sa amin noon pa man sa hindi namin malamang dahilan ni Tio Matias. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang lalaki habang nagwiwika ng, "Napakadelikado ng ginagawa ninyo. Hindi ba ninyo alam kung sino ang lalaking inyong kaharap kanina? Siya ang pinakapinuno ng mga gabunan dito sa ating lugar na naninirahan sa kabundukan. Kapag muli ninyo siyang nakita, wag na kayong muling lalapit pa sa kanya dahil maaari niyang gawin ang gusto niyang gawin sa inyo nang walang pag-aalinlangan." Sambit na wika pa ni Tio Matias kay Rigor. "Papaanong delikado? Samantalang noon pa man, nagpupunta na ang lalaking yan dito. Mga bata pa kami noon ni Noli.
At magpanggang sa ngayon ay nagmamasid pa rin siya sa hindi namin malamang dahilan kung ano nga bang pakay niya rito. Maya-maya pa'y nagulat kaming dalawa ni Tio Matias nang sa isang idlap, ang matipunong lalaking si Rigor ay biglang naging matanda sa aming harapan na aming ikinamangha ng mga oras na yun. Halos hindi kami makapagsalita nang makita namin ang mga nangungulubot niyang balat, subalit mabilis pa rin sa kanyang pagkilos na kung susuriin mo'y isa na itong matandang hukluban na para bang wala ng kakayanan na tumugis ng mga gabunan. Naupo itong saglit sa isang tabi habang nananatili pa rin kaming nakatulala ni Tio Matias sa unang pagkakataon na nakakita kami ng ganoon. Sabay muling wika sa amin ni Rigor habang nasa anyong matandang hukluban. Sa tingin ko ay may pinupuntahan siya sa lugar na ito. Malamang ay isa sa inyo ang kanyang minamatyagan. Ipagpaumanhin ninyo ang aking anyo. Sa kadahilanang ito ang aking tunay na kaanyuan, isang matandang si Rigor na paminsan-minsan ay nag-aanyong matikas ng aking kabataan. Sa tuwing sumasanib sa akin ang aking gabay na nagbibigay lakas sa aking buong katawan upang makipagsabayan sa pakikipaglaban. Paano niyong nagagawa yun? Samantalang kanina lang ay halos kasing edad ka lamang namin. Tapos ngayon, isa ka ng matandang hukluban? Hindi ka panipaniwala ang ginagawa mo. Siguro ay mas dapat ka naming katakutan kesa sa lalaking yun. Ngayon ka pa lamang nakakita ng ganitong uri ng pagbabago ng anyo. Kaya nakakaramdam kayong dalawa ng takot ngayon. Subalit hindi pa ninyo natutunghayan ang pagbabagong anyo ng isang gabunan. Mas nakakatakot kesa sa huklobang tulad ko kapag inyong natunghayan ng harap-harapan. Huwag kayong matakot sa akin. Isa akong mabuting tao. Ang hangad ko lamang ipaslangin ng mga gabunan na matagal nang nanggagambala rito, lalong-lalo na sa kabukiran na ginagambala ang mga magsasaka roon. Ang ipinagtataka ko lamang sa mga oras na ito, bakit patuloy pa rin ang pagbula ng langis? Kayong nakalayo na ang gabunang yon. Heto at tingnan ninyo. Ipinakita sa amin ng matanda ang kanyang hawak-hawak na langis habang nakalagay ito sa maliit na bote na kung saan ay may kung ano-anong nakalagay sa loob na para bang mga ugat ng puno o kaya naman ay mga buto o parte ng katawan ng kahoy. At dahil nga sa wala pa kaming nalalaman ng mga oras na yun ni Tio Matias, namamangha kami sa patuloy na pagbula nito. Samantalang hindi naman inaalog iyon ng matanda. Paulit-ulit naming pinagmasdan hanggang sa hindi na makatiis si Tio Matias na muling nagtanong sa matandang hukluban. Sambit ng wika pa nga nito ng, ano naman pong koneksyon ng pagbula ng langis na yan? Para doon sa sinasabi mong gabunan. Pasensya na po kayo ha. Kasi wala talaga kaming alam patungkol dyan. Kung mamarapatin nyo lang ho sana, ay maaaring paliwanag nyo sa amin. Sagot na wika pa ng matanda. Ang dahilan ng pagkakaroon ng bula ng langis na yan, isang senyales na may nananatili pa ring gabunan sa lugar na ito. At dahil sa malakas ang kanyang patuloy na pagbula, malapit lamang ang gabunan, kaya wala itong humpay sa pagbibigay babala na may panganib sa kapaligiran. May ibinubulong sa akin ang aking gabay at kanina pa umano siyang may nakikita sa iyo. Hindi ka isang normal na tao. Marahil ay may nagtatago sa iyong pagkatao. At yon ang aking tutuklasin ngayon. Marahil ay ikaw ang binabalik-balikan ng gabunang yon. Kung bakit madalas siyang nagtutungo rito.
Tama ba ako sa aking sinabi, iho? Sino ho bang tinutukoy ninyo? Ako ho ba? O si Noli? At isa pa, hindi namin maunawaan ang sinasabi mo. Huwag kang gumawa ng kwento dito, tanda. Isa ka lamang dayuhan. Saan ka ba nanggaling? At bigla ka na lamang sumulpot dito sa aming lugar. Ikaw ang tinutukoy ko. Sa'yo ako nakatingin, tama ba? Ang kasama mo ay isang normal na tao. Subalit ikaw ay hindi pangkaraniwan. At yon ang sinasabi sa akin ng aking gabay, na kahit kailanman ay hindi pa nagkakamali sa kanyang nakikita. Pinaparatangan mo ba ako, tanda? Na isa akong aswang? Kaya patuloy pa rin ang pagbula niyang sinasabi mong langis? Hindi tama yung paratang mo. At maniwala sa sinasabi mong gabay na hindi naman namin nakikita. Nababaliw ka na ba? Hindi ka namin kilala na bigla na lamang dumating dito. Paano kaming maniniwala sa'yo? Kung ako sa'yo, tanda, umalis ka na sa harapan ko bago pa ako mawala ng kontrol sa aking sarili. Sa mga oras na yun ay nakaramdam ng galit si Matias dahil sa paratang sa kanya ng matanda. Umalis na lamang kami roon sa kadahilanang nawala na ng ganang makiusap si Tio Matias habang may kasama pang inis sa matandang iyon na kahit na hindi man ito diretsyong sabihin, ang tinutukoy niya kay Tio Matias ay isa umano itong aswang. Kahit naman siguro sino, kung pararatangan ng ganoon, ay makakaramdam ng galit sa kanilang dibdib. Sa kadahilanang wala namang kakaibang nararamdaman si Tio Matias, maliban na lamang sa kanyang malakas na pangamoy at malakas na pandinig. Bagyang nahinto ang aming pagtatabas na muli na kaming bumalik sa loob ng tahanan. Hanggang sa makita kami ni Tia Mira. Napansin niya ang kakaibang kilos ni Tio Matias ng mga oras na yun. Habang hawak-hawak pa rin ang kanyang itak, nakasimangot na nga ito na para bang nawawala sa kanyang sarili. Sambit na wika pa ni Tia Mira na itinigil ang kanyang paglalaba. O bakit parang wala ka sa sarili mong wisyo? Anong nangyayari sa'yo, Matias? Noli, ano bang ginawa ninyo sa inyong pagtatabas doon? Tia Amira, may dumating po kasi doon kanina. Yung lalaki po na parang isang bandido. Makalipas po kasi ng ilang taon, ngayon lang po ulit siya nagpakita sa amin. Tapos maya-maya, may dumating po isang patipunong lalaki. Pero naging matanda at ang pangalan po niya ay Rigor. Bigla pong umalis yung lalaking yun. Ang dumating po si Rigor. Tapos maya-maya lang may sinabi sa amin ng matanda na ikinasama ng loob ni Tio Matias. Kasi kahit hindi niya naman diretsahin, ang gusto niya pong sabihin sa amin si Tio Matias daw ay isang aswang. Dahil doon sa hawak-hawak niyang langis. Kahit naman po siguro sino, sasama po ang loob, Tia Amira. Kaya nga po hindi ko rin masabihan itong si Tio Matias Hindi ko rin siya masisi. Siguro kahit ako kapag sinabihan ng matandang yun, sasama rin po ang loob ko. Ay nako, Matias. Huwag nga kayong magpapaniwala ng kahit na kanino. Isa pa ay hindi nyo naman kilala yung matanda. Di kung aswang ka, matagal mo na kaming nilapa rito. Napakagandang lalaki ng anak ko. Ang layo naman sa sinasabing aswang. Akin na nga yung itak na hawak-hawak mo. Mamaya niyan kung ano pang magawa mo rito. Ipaghahain ko na lamang kayo ng pagkain. Naging palaisipan tuloy kay Tio Matias ang mga nangyari. Kinagabihan na hindi siya umano makatulog dahil sa kakaisip sa sinabi ng matanda at naguguluhan siya sa kanyang sarili. Dahil baka ang lalaking yun na nagtutungo sa kanilang tahanan ay ang kanyang tunay na ama na isang anggabunan. Makalipas ang 2 buwan, madalas na umano siyang nagtutungo sa likuran ng kanilang tahanan na muling inaabangan ng lalaking yun na magpanggang sa mga oras na yun ay wala pa ring pagkakakilanlan kung sino nga ba ito at ano ang kanyang kailangan. Hanggang sa isang araw,
Nagkasabay kami ni Tio Matyas sa pagigib ng tubig. Subalit sa hindi namin inaasahan, may dalawang lalaki doon na nagmamadali na nakikipagagawan sa pagigib ng tubig sa may balon. Yun ay si Pidong at Flavian na nagsisiga-sigaan sa aming lugar. Kahit na nga banaw na kami ni Tio Matyas sa pagigib, pilit niya pa rin inaagaw ang panalok. Hanggang sa nagalit si Tio Matyas sa dalawang magkapatid na si Pidong at Flavian na kahit na noon pa man ay talagang may angas na sa kanilang katawan. Inaawat ko na nga noon si Tio Matyas na pabayaan na lamang ang dalawa. Subalit wika lang naman ito sa akin na paulit-ulit lang umano yung gagawin kung hindi niya tuturuan ng leksyon ng dalawang magkapatid. Sambit na wika pa nito habang animoy nanlilisik ang kanyang mga mata na nakasarado ang kanyang dalawang kamay na handa ng sakta ng dalawang magkapatid. Alam ninyo, nakakaubos din kayo ng pasensya no? Madalas na ang pagsisiga-sigaan ninyo rito. Siguro ito na yung tamang oras para patulan kayo. Para matigil na yung kayabangan nyo. Wala na kayong respeto sa mga naninirahan dito. Sa tingin nyo ba yan ang tamang paraan para igalang kayo? Ang pagsisiga-sigaan para katakutan? Unti-unti kong napapansin noon kay Tio Matyas ang pagiging madalas na mainit na ng ulo nito na nawawala na ng kontrol sa kanyang sarili. Dahan-dahang nagbabago ang kanyang ugali. Magmula nang malaman niya ang patungkol sa kanyang pagkatao na hindi pa naman siya sigurado sa mga oras na yon. Subalit alam ko sa kanyang sarili na may unti-unti na siyang natutuklasan na hindi niya rin inaamin sa akin na marahil ay natatakot siya na baka unti-unti ko siyang layuan at dahan-dahang katakutan ang tunay niyang pagkatao. Sambit na wika pa ng magkapatid kay Tio Matyas. Aba, mukhang papalag ka na ngayon, Matyas. Maipinagmamalaki ka na ba? Dahil lamang sa tubig, hindi mo kami mapagbigyan. Naghahanap ka na yata ngayon ng sakit ng katawan ano? Kahit na magsama pa kayong dalawang magtiyuhin, hindi kayo aasir sa amin. Pagbuhulin ko pa ang katawan ninyong dalawa at ihulog ko kayo dyan sa ilalim ng balon. Ano, papalag ka na? Puro kadaldal, Flavian. Simulan na natin. Natunghayan mismo ng aking dalawang mata ang kakaibang lakas ni Tio Matyas at hindi iyon pangkaraniwan. Dahil ibinabalandra niya ang dalawang magkapatid ng walang kahirap-hirap. Hanggang sa parehong mawala ng malay na halos hindi ko na makilala si Tio Matyas dahil na rin sa astang kanyang ipinapakita na hindi na siya ang tiyuhing nakilala ko na magmula sa aming pagkabata, nakasabay ko pang lumaki at nakilala ng lubusan ng kanyang pag-uugali. Pilit ko siyang inaawat noon, subalit tila nakikita ko sa kanyang muka ang sobrang katuwaan kapag nakakakita siya ng dugo na nagmumula sa dalawang magkapatid dahil sa natamo nilang tama ng suntok sa kanilang mukha at katawan. Wika ko pa kay Tio Matyas habang patuloy ko siyang inaawat na may kakaibang lakas kahit na nga ba patuloy ko siyang hilahin at itulak papalayo sa dalawang magkapatid na walang malay. Tama na yan, Tio Matyas. Baka mapaslang mo na ang dalawang yan. Palalago tayo nito kay Tia Amira kapag nalaman niya ang ginagawa mo. Tama na. Hanggang sa maya-maya ay unti-unti nang bumabalik sa kanyang ulirat na napahawak si Tio Matyas sa kanyang ulo. Nang makita ang dalawang magkapatid na nakabulagta at walang malay, sabay sabi sa kanyang sarili ng, "Anong nagawa ko, Noli? Buhay pa ba ang dalawang yan? Bakit nagkalat ng dugo sa kanilang mukha?" Hindi pa man nakakapagsalita noon si Noli. At hapon na ng mga oras na yun na nagtatalo na ang liwanag at dilim nang biglang magsalita si Rigor
na nasa kaanyuan ng isang matanda na nagwiwika ng, Ikaw ang may kagagawan yan. Sinabi ko na sa iyo, hindi ka pangkaraniwang tao. Ayaw mo pa ring maniwala sa akin. Baka napaslang mo silang dalawa nang hindi mo nalalaman dahil sa nangibabaw ang galit dyan sa iyong puso na hindi mo na kayang kontrolin ang kalahati ng iyong pagkatao. Maniwala ka man sa akin o hindi, isa kang gabunan. Ayon sa pagsisiyasat ng aking gabay na may kakayanang pumasok sa inyong panaginip. Ikaw ang anak ng pinunong gabunan na nagtutungo sa inyong tahanan upang pagmasdan ka sa iyong pagpasok sa tunay mong katauhan. At heto ka na nga ngayon, nawawala na sa iyong sarili na animoy nangangapa sa dilim sa kadahilan ng walang sumasagot sa lahat ng iyong katanungan. Kahit na ang iyong inay na siyang tunay na nakakaalam. Kung tunay nga akong isang gabunan, paslangin mo na ako. Diba? Isa kang mamamaslang ng mga tulad namin? Sige, kitlan mo na ako ng buhay tanda na kung totoo man ang sinasabi mo upang sa mga oras pa lamang na ito ay matigil na ang tunay na paghihirap ko at mawala na ang lahat ng mga katanungan sa aking isipan. Napilit ko mang kalimutan ay patuloy pa rin sumasagi sa akin kung sino nga ba ako at kung sino ang aking ama na ilang taon ko nang hinahanap. Hindi kita maaaring paslangin sa kadahilan ng ang tulad mo ay isa lamang ring biktima ng nakaraan at makakatulong ka sa akin upang paslangin ang iyong itay, gayon na rin ang kanyang mga alagad. Nanahimik ng ilang minuto si Matias habang patuloy na nag-iisip. Nilapitan ng matandang dalawang magkapatid. Hinawakan ito sa may pulso at sa kanyang paghawak ng mga oras na yun, nananatili pa namang buhay ang dalawa na nawalan lang talaga ng malay dahil sa walang humpay na pag-atake ni Matias. Muling wika pa ni Matias kay Rigor na nagsusumamong tulungan siya upang tuklasin ang tunay niyang pagkatao at di umano'y makikipagtulungan siya sa matanda. Subalit hindi niya kaya umanong paslangin ang kanyang itay, maliban lamang sa mga alagad nito na naninirahan sa kabundukan. Subalit ang naging sagot lang naman sa kanya ng matanda na kung matutunghayan niya umano kung papaanong pumaslang ang kanyang itay, lalo na ng mga normal na tao na patuloy pa rin nilang binibiktima kung saang lugar man sila magawi sa patuloy nilang pananalanta. Hindi katanggap-tanggap umano ang kanilang ginagawa na kanyang kasusuklaman ang pagpaslang ng kanyang itay sa walang kalaban-labang mga magsasaka. Pinahintulutan siya ng matanda na sumama sa kanya, subalit may una siyang assignment na unang tuklasin ang katotohanan sa kanyang ina bago sila lubusang magtungo sa kanyang tahanan at harapin ang katotohanan na isa nga siyang tunay na gabunan. Maya-maya ay kumuha ng tubig ang matanda, ibinuhos sa mukha ng dalawang magkapatid hanggang sa muli na itong magkaroon ng malay. At nang muli nilang makita ang presensya ni Matias, mabilis na tumayo ang dalawa at saka kumaripas ng takbo na naiwan na ang kanilang timba dahil sa kanilang pagmamadali. Wika pa ng matanda kay Matias, Sasama ako sa inyong tahanan. Hindi makakapagsinungaling sa akin ng iyong ina. May mga salita akong gagamitin upang sabihin niya ang katotohanan patungkol sa iyong tunay na pagkatao para matunghayan mong hindi ako nagsisinungaling at hindi ko ipinaparatang sa iyo ang iyong pagiging gabunan. Tumayo ka na riyan, Matias, at ngayong oras ding ito ay magtutungo tayo sa inyong tahanan.
Magkakasama kaming tatlo noon na pabalik sa tahanan ni Tio Matias. At kahit ako mismo ay nakakaramdam ng malakas na kaba sa aking dibdib patungkol sa magiging reaksyon ni Tia Amira na hindi pa man manggaling sa kanyang bibig ang katotohanan. Alam na ni Tio Matias na ang kanyang itay ay isang rebeldeng gabunan. At sa aming pagdating sa tahanan, dinatna naming nagpapahinga si Tia Amira sa may duyan. At nang maramdaman niyang may papalapit na tao, nagmamadali siyang tumayo hanggang sa masipat na nga kami. Subalit patuloy siyang nakatingin sa matanda. At nang makalapit na nga kami roon, wika pa ni Tia Amira. Sino ang matandang kasama ninyo? At bakit wala kayong daladalang tubig? Isa pa, anong nangyari sa mga kamao mo, Matias? Bakit may mga nagkalat na dugo? Sabat na wika pa ni Rigor habang may tila ibinubulong na mga salita na iniihip kay Tia Amira upang magsabi umano ito ng katotohanan sa kanyang mga itatanong. Mawalang galang na po sa inyo. Ang pangalan ko nga po pala ay si Rigor. Alam kong hindi bago sa iyo ang katawagang gabunan. Naparito ko para kay Matias. Sa kadahilanang ang batang ito ay gulong-gulo na sa kanyang sarili sa hindi mo pagsisiwalat sa tunay niyang ama at kung ano ang tunay nitong pagkatao. Naparito ko ginang para sa iilang katanungan. Ang itay ba ng iyong anak ay ang lalaking nagtutungo rito upang magmatsyag sa inyong mag-ina. Hindi ka maaaring tumanggi dahil ang ilalabas ng iyong dila sa ngayon ay pawang katotohanan patungkol sa lahat ng mga nangyari. Hindi na nakapagkaila noon si Tia Amira at ang lahat ng nangyari ay piniliwanag niya sa harapan ni Tio Matias. At magmula nung araw na yon, tinanggap na ni Tio Matias sa kanyang sarili na ang kanyang tunay na itay ay isang masamang rebeldeng gabunan na namumuno sa pagsalakay sa kabundukan at pagpaslang sa mga kaawa-awang magsasaka na namumuhay ng patas para sa kani-kanilang pamilya. Nagpaalam si Tio Matias sa kanyang inay na pansamantala siyang maninirahan sa tahanan ng matanda. Ipinagpaalam niya rin ako kay Rigor, pati na rin kay Tia Amira. Nagtungo kami sa tahanan ng matanda. Nanirahan kami sa tahimik niyang lugar na ang kanyang tahanan ay nasa ilalim ng isang malaking puno ng sampalok habang may mga alagang kung ano-anong sariwang gulay at mga alagang native na manok na pumapaligid sa kanyang tahanan at naninirahan sa malaking puno ng sampalok. Pati ako ay nadamay sa pagtuturo ng matanda. Nag-obserba ako sa kanyang kaalaman. Subalit ang mas malalim na kanyang pinatutungkulan ay si Tio Matias na pinagkalooban niya pa ng isang tsaleko, pati na rin ng isang kumikintab na balaraw na kanyang gagamitin umano bilang panangga at pamaslang sa mga gabunan. Ang tsalekong iyon ay may iba't ibang uri ng mga salita na nakasulat sa salitang Latin na hindi umano tinatabla ng kahit na anumang patalim o kahit na ang baril, lalo na kapag nakatali ito sa may ulo ni Tio Matias bilang kabalat panangga sa kahit na anumang uri ng panganib. At ang balaraw na kanyang tangan-tangan ay nagmula pa umano sa ninuno ng matanda bilang antingerong hunter na mamamaslang ng kahit na anumang uri ng aswang, kahit na isang angkan pa yan ng gabunan. Makalipas ang ilang buwan na aming pananatili sa tahanan ng matanda, lubos ang kagalakan namin sa mga katuruan na ibinahagi niya sa amin noon. At itong si Tio Matias ay nakontrol na ang galit sa kanyang sarili kung papaanong paglalabanan ng kanyang pagiging gabunan at kung saan niya lamang ito maaaring gamitin, lalo na sa muli nilang paghaharap ng kanyang itay
upang pigilan ang masama nitong gawain na taliwas sa kanyang kinalakihan. Isang dapit hapon, may pinuntahan kaming isang tahanan. Medyo may kalayuan ito. Subalit habang naglalakad pa lang kaming papunta roon, may sinabi na sa amin ng matanda na ang aming pupuntahan ay tahanan umano ng isang aswang na kanyang malapit na kaibigan. Hindi umano ito namiminsala, kaya wala kaming dapat na ikatakot. May aalamin lamang kami kung saan ang susunod na direksyon ang patungo sa pinaplano ng mga gabunan upang dahan-dahan na namin silang tugisin. At nang makarating na nga kami sa barong-barong nitong tahanan, pinagmasdan lang naman namin ni Tio Matias kung papaanong mag-usap ang dalawa habang nagbubulungan para hindi umano marinig ng sino man ang kanilang pinag-uusapan. Subalit nakalimutan yata nilang si Tio Matias sa isang gabunan na may malakas na pandinig, lalong-lalo na sa araw ng Martes at Biyernes. Lumilitaw ang kanyang katangian. Bahagya kaming lumayo ni Tio Matias. Alam niya na ang mga mangyayari. Sasalakay ng mga gabunan sa gawing silangan kung saan may mga naninirahan pang magsasaka na maaari nilang gambalain. Maya-maya pa'y lumapit na sa amin ang matandang si Rigor. Hindi na ito nagsalita dahil alam niyang alam na namin kung ano ang kanilang pinag-usapan. At sa muli naming pagbabalik sa kanyang barong-barong, pinag-usapan namin ang aming pagsalakay upang hindi umano maging bara-bara ang lahat ng maaaring mangyari, lalo pat hindi pangkaraniwan ang kakayanan ng mga gabunan. Subalit sa pagkakataong yun ay hindi ko nasubukan ang aking kakayanan sa kadahilan ng hindi ako pinahintulutan ng matandang sumama. Kulang pa umano ang aking kaalaman at maaari ko lamang iyong ikapahamak. Sumang-ayon naman doon si Tio Matias sa kadahilan ng laban niya umano iyon sa muli rin nilang pagharap ng kanyang itay. Hanggang sa dumating na ang araw ng kanilang itinakda. Habang nakasakbit sa tagiliran ni Tio Matias ang isang balaraw at nakatali sa kanyang ulo ang isang tsaleko na punong-puno ng karga na binuhay pa ng mahabang panahon, habang nagpapaalam sa akin ng dalawa na nagwiwika ng, "Ikaw na munang bahala dito, Noli. Ipagpatawad mo ang hindi namin pagsama sa iyo dahil yon ang nakikita naming tama, sa kadahilan ng hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung sakali man na may mangyaring masama sa iyo. Dahil laban ko ito na hindi ka maaaring madamay." Tama ang kanyang sinabi, Noli. Manatili ka na lamang dito sa aking tahanan at mas palawigin pa ang iyong kaalaman upang sa muli naming pagbabalik ay maaari ka nang sumama sa amin sa kahit na anumang uring pakikipagdigmaan. Tugong wika ko pa sa dalawa bago sila lubusang umalis. "Huwag po kayong mag-alala. Ayos lang po yun sa akin. Pagbubutihin ko pa ang aking pag-aaral para naman kahit papano'y makasabay po ko sa inyo. Sige po at mag-iingat na lamang kayo sa inyong paglalakbay." Lumipas ang 6 na araw. Nagtataka na ako kung bakit hindi pa bumabalik ang dalawa magmula ng araw na umalis sila sa tahanan, na sobra ko namang ipinag-aalala kung ano na nga bang nangyari sa kanila. Kung buhay pa ba sila Tio Matias o pinagsalu-saluhan na ng mga gabunan. Hanggang sa isang araw ng tanghaling tapat, kumakain ako noon nang may masipat akong naglalakad na patungo sa tahanan. Hindi ako nagkakamali na ang dalawang iyon ay si Tio Matias at ang matandang si Rigor. At kahit na hindi pa man sila nakakalapit, dagli ko na silang sinalubong hanggang sa lubusang makalapit sa may trangkahan ng bakod. Sabay wika sa kanilang dalawa ng, "Maligayang muling pagbabalik, Tio Matias.
At gayon din sa iyo, Mang Rigor. Kamusta naman po ang inyong paglalakbay? Pinagalala ninyo ko. Ang akala ko'y may nangyari ng masama sa inyo. Mabuti na lamang at wala. Ano ho bang nangyari? Tugong wika pa ni Tio Matias sa patuloy kong pagtatanong sa kanila patungkol sa mga nangyari. Ganoon na nga, Noli. Hindi rin namin inaasahan ni Mang Rigor. Ang akala namin ay masusupil namin silang lahat. Subalit nagkamali kami roon. Sa kadahilanang ang iba sa kanilang mga kasamahan ay lumikas. Kabilang na roon ang aking itay. Ngunit ang ilan sa kanilang mga kasamahan ay aming napaslang. Marami-rami rin ang nabawas sa kanila. At dahil na rin sa kanilang kasanayan sa bukid, napalipat-lipat ng iba't ibang tahanan. Hindi na namin matukoy kung saan sila nagtungo. Kahit na nga ba pilit na namin silang sinundan. Hanggang sa patuloy na lamang kaming naligaw. At napagdesisyon na namin ni Mang Rigor na magpahinga na lang muna at ipagpaliban ang muling paghahanap sa kanila upang lubusan silang lipulin. At nang lubusan na nga silang pumasok sa loob ng tahanan upang maglinis ng kanilang buong katawan, kapansin-pansin sa kanilang kasuotan ang nagkalat na dugo na kanilang mga napaslang. Hindi ko man lubusang natunghayan ang mga nangyari. Subalit isinad sa akin ni Matias ang lahat, pati na rin ang pagkikita nila ng kanyang itay. Nakamuntika na silang magkadaupang palad upang kitla ng buhay ang bawat isa. Kahit na nga ba iisang dugo ang nananalaytay sa kanilang katawan bilang magamang gabunan. Ayon pa nga kay Tio Matias, na habang sinusuong nila ang masukal na damuhan patungo sa pinagkukublihan ng mga gabunan, ang ilan sa kanyang mga napaslang ay nagtamo ng tama ng balaraw hanggang sa lubusan siyang magpalit-anyo na maging kauri ng mga gabunan. Subalit magkaiba ng pananaw at layunin na nagbibigay ng pagitan sa kanyang mga kalahi. Kaya naman isa-isa niya itong pinaslang hanggang sa lubusang lumikas ang iba roon na pilit pa rin nilang hinabol. Kaya naman tumagal ng ilang araw ang kanilang paghanap. Bakas din sa kanyang sandatang balaraw ang mga nagkalat na dugo na unti-unting nagpapalakas roon sa tuwing nakakapaslang ito ng mga gabunan. Maya-maya pa pagkatapos nilang makapaglinis, sabay-sabay kaming tatlo na nagdasal upang muling manumbalik ang nawala nilang lakas sa ilang araw nilang pagtugis sa masasamang nilalang. Inilagay sa may papag ang mga gamit ng matanda. Gayon na rin ang balaraw ni Tio Matias, pati na rin ang tsaleko at ang dapat na oras ng pagkain ay bagyang isinantabi upang tuloy-tuloy na makapagdasal. Kinabukasan ng umaga, masusing kinamusta ng matanda ang aking kalagayan kung patuloy nga ba akong nag-aaral patungkol sa lihim na karunungan na kanyang ipinaubaya sa akin upang sa kahit papano'y makabilang umano ko sa kanilang paglalakbay sa susunod nilang pagtugis sa mga gabunan at pagpaslang sa itay ni Matias na matagal na panahon niya na umanong tinutugis. Sambit na wika pa sa akin ni Mang Rigor. Kamusta naman ang iyong pag-aaral, Noli? Sa 6 na araw naming pagkawala, marami ka naman bang natutunan sa mahiwagang aklat na aking ipinagkatiwala sa iyo? Tugong wika ko naman sa kanyang pagtatanong. Kahit papano po, Mang Rigor, marami naman po akong natutunan. Pero hindi po katulad ng galing ninyo. Sinisikap ko pong mas palawakin pa ang aking kaalaman upang sa susunod ninyong paglalakbay ay bigyan mo na ako ng pagkakataong makasama. Dagling tumayo ang matanda sa kanyang pagkakaupo. Kumuha ito ng isang bakanting bote at saka nilamnan ng isang tabong tubig. Dahan-dahan itong muling bumalik sa akin at may daladalang papel, gayon na rin ang ballpen na ipinapasulat sa akin ng mga letra, ang mga letra ng orasyon na pinapakabisado niya sa akin. At nang maisulat ko na nga iyon,
Inilagay ko sa loob ng boteng may lamang tubig hanggang sa mapansin kong lumubog ito na bilang palatandaan umano iyon na hindi ko pa kayang buhayin ng isang orasyon sa kadahilan ng hindi pa sapat ang naiipon kong lakas sa aking katawan na nagmumula sa buhay na salita hanggang sa muli siyang magwika sa akin ng, Pagbutihin mo pa ang iyong pagdarasal, Noli. Pagsikapan mong mabuti upang pagkalooban ka ng pambihirang kakayanan na kahit ikaw mismo ay hindi makapaniwalang may angking kang abilidad na ngayon mo pa lamang matutuklasan sa pagsusumikap mo sa iyong pagdarasal. Huwag mong tigilan hanggat hindi mo nakukuha. Ipagkakaloob yan sa iyo at ang magiging basihan mo ay ang boteng ito na kapag isinulat mong muli sa papel at ipinasok sa loob ng bote. Kapag nanatiling nakalutang ang papel, ibig sabihin lamang nun, may kakayanan ka ng bumuhay ng orasyon at punong-puno ka na ng positibong enerhiya sa iyong katawan na maaari nating ipanglaban sa mga gapunan. Marami pong salamat sa pagtsatsaga ninyong pagtuturo sa akin. Hayaan niyo po't pilit kong pagbubutihin upang makasama na ako sa inyo. Makalipas ang ilang araw, habang patuloy akong nag-aaral noon, nakaupo ako malapit sa may pintuan. Patuloy kong binabasa ang isang libro na ipinahiram sa akin ni Mang Rigor. Nang bigla na lamang tila may naaninagan ako sa aking mga mata. Nakasilip siya sa may pintuan. Nangakmang lumingon ako sa kanya. Wala namang tao roon. Subalit nararamdaman ko sa aking sarili na kanina pang may nagmamatsyag sa akin habang patuloy akong nag-aaral. Ipinagpatuloy ko na lamang ang aking pagbabasa sa pag-aakalang guni-guni ko lamang yon na wala naman talagang nakasilip sa may pintuan at gawa-gawa lamang ng aking imahinasyon ang bahagya kong nasulyapan. Samantalang si Mang Rigor at Tio Matias ng mga oras na yon ay nandoon sa kabilang kamalig na abala rin sa kanilang ginagawa. Hanggang sa maya-maya pa, unti-unti akong may naririnig na tila ba may nagbubulungan sa may gilid ng pintuan. Nagdadalawang isip pa nga ako noon sa pag-aakalang baka hindi na tama ang aking ginagawa at nasusobrahan na ako sa pagkarga ng mga orasyon sa aking katawan na nagiging dahilan ng pagkasira ng aking ulo. Hanggang sa dahan-dahan kong inilapag ang libro sa may papag at dagling sinilip ang gilid ng pintuan na bigla ko sa aking nakita nang mayroong dalawang duwende ang kanina pang nagmamatsyag sa akin habang nagtatalo roon. Ikinagulat ko kung bakit nakikita ko na sila sa mga oras na yon, samantalang wala naman akong ibang abilidad na siguro'y unti-unting nabuksan ang aking ikatlong mata dahil na rin sa patuloy kong pagbabasa at pag-aaral ng lihim na karunungan. Maliban pa kay Tio Matias na kahit noon pa man ay bukas na ang kanyang abilidad na mas lalo lamang na pinalawig ni Mang Rigor upang gawin siyang isang mandirigma. Nagkaroon ako ng bagong kaibigan sa pamamagitan ng dalawang duwendeng iyon. Subalit hindi sila mandirigma. Pareho silang may kaalaman sa panggagamot at iyon ang pilit nilang ibinibigay sa akin upang sila umano'y aking maging gabay. Sambit ng wika pa ng isa sa dalawang iyon. Kaibigan, nauumaling kami sa iyong binabasa. Gayon na rin sa iyong aura. Napilit kaming inihila patungo rito. Hindi kami masasamang nilalang. Ang layunin lamang din namin ay makatulong. Huwag mong ipilit ang iyong sarili sa ibang mga paraan. Maaaring nakatakda ka sa panggagamot. Kaya kami na mismong lumapit sa iyo upang makipagtulungan. Magmula sa araw na yon,
Unti-unti kong natuklasan ang aking abilidad na nagiging patungkol sa panggagamot at hindi para maging isang mandirigmang tulad ni Tio Matias na siyang nakalaan para sa kanya kung saan siya hinubog ni Mang Rigor. Tinanggap ko ang alok ng 2 diwende. Parehos silang kulay puti na palaging umaalalay sa akin na nasa kanan at kaliwang balikat ko. Lumipas pa ang 1 buwan. Ibang libreta naman ang ibinigay sa akin ni Mang Rigor at patungkol naman iyon sa panggagamot habang nagwiwika sa akin ang Magaling ang ginawa mo, Noli. Natuklasan mo kung para saan ka. Hindi para maging isang mandirigmang tulad namin ni Matias na manunugis ng mga aswang. Mas marami kang matutulungang mga tao sa pamamagitan ng tulong ng 2 duwendeng nasa iyong balikat. Pare-pareho kayo ng layunin. Ipagpatuloy ninyo yung 3 upang mas marami pa kayong taong matulungan. Eto pang 1 libreta para sa iyo upang hindi naman sa lahat ng oras ay nakadepende ka sa iyong 2 gabay. Isang araw ay muling nagpaalam sa akin ng 2. Muli umano nilang napagalaman kung saan nagkukubli ang mga gabunan na kanilang papaslangin upang tuluyan ang matigil ang kasamaan ng mga ito. Ngunit sa pagkakataong iyon ay isinama ako ni Mang Rigor upang matunghayan ko umano kung papaano manong lilipulin nila ni Tio Matias ang mga gabunan. Hanggang sa magtungo na nga kami sa kinaroroonan ng mga ito. Matatalim na orasyon lamang ang gamit ko ng mga oras na yun bilang panangga at sandata sa aking katawan na kung sakaling may lumapit sa akin ay hindi sila sasantuhin ng mga buhay na salita na maaaring tumama sa kanilang katawan sa pamamagitan ng isang tigalpo. At nang makarating na nga kami sa kanilang mga barong-barong, pinagbigyan ng pagkakataon ni Mang Rigor na makapag-usap ang magama ng harap-harapan kahit na nandoon ang ibang mga alagad nito habang nagwiwika si Tio Matias ng napakasama mong nilalang. Oot naging tulisan noon ng aking inay, subalit sumama lamang siya sa inyo upang ipaglaban ang kanyang paniniwala noon. Subalit anong ginawa mo? Pinagsamantalaan mo ang kanyang kahinaan at ako ang naging bunga ng iyong pananamantala. Pero ipinagpapasalamat ko na isinilang ako sa mundong ito dahil sa iyo sa kadahilanang itinakda ko upang lumipol sa inyong lahat. Matapos makapagsalita ni Tio Matias, ang inaakala ko'y mananahimik na lamang ang kanyang itay. Subalit nagpasaring din ito ng mga salita habang dahan-dahang lumalalim ang gabi ng mga oras na yun na nagsasalita ng Dapat pala noon pa lamang ay pinaslang na kita. Ilang taon akong nagpabalik-balik sa inyong tahanan upang pagmasdan ka at tingnan ang unti-unti mong pagbabago sa pag-aakalang matatanggap mo ko balang araw. Magpasalamat ka pa nga, bata. Dahil hindi ko pinaslang si Amira kahit na nga ba hindi niya ako tanggap. Minahal ko ang nanay mo, subalit siya ang pilit na lumalayo sa akin hanggang sa ako na lamang ang gumawa ng paraan upang mapasakin siya at biyayaan ng isang binhi na hindi ko alam na siya rin palang tutugis sa akin. Nagkamali ang nanay mo ng mga tulisang sinamahan. Noon pa lamang ay gusto na siyang lapain ng aking mga lagad. Subalit dahil sa pamamagitan ko, ni isa ay walang nakakagalaw sa kanya. Kahit na nga ba lumayo na siya sa amin, na pinabayaan ko na lamang na mamuhay ng tahimik. Kahit kailanman ay hindi kita matatanggap na isang ama dahil sa mga mali mong ginagawa. Wala akong pagkakautang na loob sa iyo. Ipinagpapasalamat ko na lamang na naging parte ka
upang mabuhay ako dito sa mundo. Ito ang pagkakatandaan mo na lahat ng masamang gawain ay nagkakaroon ng katapat upang tuluyang mawakasan ang inyong kasamaan at sa pamamagitan pa mismo ng iyong sariling anak. Walang alinlangang pinaslang ni Tio Matias kahit na ang kanyang itay, gamit ang balaraw na kanyang itinarak sa dibdib hanggang sa lubusan na itong mawala ng buhay. Nilipol nilang dalawa ni Mang Rigor ang iba pang mga kasamahan nito hanggang sa lubusan na nga itong maubos, na naging dahilan ng pagiging tahimik ng lugar na nagkaroon ng kapayapaan. Laking tuwa naman ni Mang Rigor nang matuldukan nila ang kasamaan ng mga gabunan na ilang taon niya na ring tinutugis, subalit sa tulong ni Tio Matias ay nagkaroon ito ng katuparan hanggang sa bansagan siya ng matanda sa pangalang Ikaw, Matias, ang puting gabunan. Okay mga kaiwaga, napakaganda ng kwento. Akalain mo ba naman na siya rin ang pumaslang sa kanyang itay dahil na rin sa sobrang sama na nito, at wala nang ibang makakapaslang kundi siya rin mismo dahil siya ang nakatakda para sa kanyang itay, pati na rin sa ibang mga alagad nito. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.